ng chaos. Pero wala na susunod eh. Sabihin na, hindi. Hindi ka Pero wala pa naman po tayo doon. wala pa tayo doon, so far. Okay, that's good then. Okay, Nikki? nais kong tanungin si Attorney Verano, no? Sa palagay niyo ba itong Iglesia ni Cristo, alam natin na very powerful sila pagdating ng eleksyon, merong impluensya o malaki ang magiging impluensya dito sa pagdesisyon ng ating mga senator judges? Well, it appears that the Iglesia has kind of supported Chief Justice in this fight because there are some symptoms, some showing that there is some support. And the Chief Legal Counsel is from the Iglesia. Now, the re-electionist senators, if they want to be on the good side of the Iglesia, I think they should find out what is the leaning of the Iglesia. Otherwise, they might lose this vote. The black vote, remember, they're very solid. I think they have easily 6 million votes solid. Once they say, let's vote for Pedro, they vote for Pedro. They say, we vote for Juan, they vote for Juan. So if they want this solid block, they should side with whatever the Iglesia is siding on. Speaking of itong mga associations, I just would like to ask a question before I turn over to Gio, to Senator Sagisag. Senator Jinggoy is the son of former President Erap Estrada. Ano sa tingin mo ang epekto ng impeachment trial ng ama niya sa kanyang magiging desisyon dito sa impeachment ni Renato Corona? Ako'y naging tagapagsalita ni candidate at President Cory, pero hindi ako spokesman ni Jinggoy eh. Pero ang meaning, without any disrespect, he's just like any other senator. At ang pananaw ko, boboto yan in accordance with the perception ng public interest without sacrificing yung personal self-interest. Sa ngayon, mahirap pa natin basahin. Although napupuna ko na he's giving the prosecution a hard time. I don't know what that indicates. No? Again, we rely on the hope na sana yung personal interest will somehow approximate the public good. Gio. Okay, tawagin natin si Jea mula sa FEU. Jea? Hello, good afternoon. I-ask ko lang kung sa tingin ba nila, parang hindi po ba makikinig yung mga senator judges sa parang decision ng mga taong bayan? Kung pakikinggan daw po ba ng mga senator judges ang taong bayan sa pag-decide? Dapat lang, dahil this is a national inquest into the conduct of high public officials. Sila jurors. Hindi ito limitado doon sa mga senador lang. This is a national inquest. Kasali ka, kasali ako, kasali ang buong bayan. Kaya ito talagang political process to eh. Sa political process, pwede bang isapuera ang sambayan ng Pilipino? They have to judge kung morally fit. And they should do that by contacting their senators na this is how we would want you to vote. Kaya dito talagang sa national inquest na to, lahat tayo kasali. Kaya tayo nag-forum na ganito eh. Hindi naman sinasabi, bahala na kayo dyan. Kasi kailangan madinig nila and more poll surveys. Ako boto dyan. Like I have always said, I agree with Justice Douglas, more speech, not less. Kung ayaw nila yung mga poll surveys, then they can get their own. Mga kengkoy polling organizations sila dyan, maglabas sa mga contra surveys. Pero demokrasya to, pakinggan natin. Dahil ang gusto natin dito, pakinggan na lahat. Dahil may stake ka rito, may stake ako rito, may stake ang mga susunod na generation. Okay, pakinggan ang lahat. Lahat nga tayo may say dito. Bilang pangwakas, alamin natin ang mga mensahe ng ating mga panauhin sa ating mga manonood. Unahin natin si Jules. Okay, so malapit na mag-resume muli yung impeachment trial at magandang ganito pa lang kahit summer na at maraming mga free time na sa atin, lalo na sa ating mga students. Gamitin natin tong panahon na to para mas
alamin natin yung mga detalye mismo ng impeachment. Kasi nagsimula nga impeachment trial, di ba, nasa class pa tayo. So, let's utilize this time to know more about the impeachment trial para mas maging informed mismo yung magiging decisions natin. And with regard to the survey din mismo, I definitely agree with Senator Sagisag na bagamat yung mga senator judges natin, di ba, nanumpa sila bilang mga senator jurors, di ba? At parang pinapalabas din nun na based on their decisions lang mismo yung magiging desisyon nila. Pero I think balikan natin yung pinaka-punto na hindi naman sila magiging senator judges kung hindi natin sila niluklok doon bilang mga senador. So I think they should strike a balance na bagamat meron silang sinumpaan bilang mga senator jurors, kailangan pa rin nila pakinggan mismo yung pulso ng bayan. And through this surveys, nakikita natin mismo yung mga pulso. Kasi kung ano man yung magiging results ng impeachment trial, definitely, magkakaroon ng hatian dito. Pero maganda sana na ito nga yung maging basis mismo ng senators natin. They should strike a balance para at least magiging fair mismo at mas magiging katanggap-tanggap para sa mamamayan. I'd like to underscore, Cathy, doon sa banggit ni Jules, na dapat lang informed din, na base sa isang informed at na pag-isipan naman ng maayos. At I'm sure yun din ang gusto. Nabanggit nga po ni Attorney Junoy Verano Jr. kanina yan. Pero hingin po natin ang pangwakas na mensahe ni Attorney Verano. Pakinggan muna natin ang defense. Pakinggan muna natin yung kabilang kwento bago tayo dumisisyon. I have nothing against surveys, but let's hear all the evidence. Then let's conduct a survey. Hindi yung isang kwento pa lang nadidinig nyo, magsa-survey. Eh, siyempre, talo na kagad yung tao. Pakinggan muna natin yung sa kabila, tapos magkaroon tayo ng survey. Thank you. Okay, gusto rin natin malaman naman ang huling mensahe mula naman sa prosekusyon. Hinga natin ng pahayag si Attorney Evangelista. Salamat. Sana patuloy tayong patuloy nating subaybayan yung impeachment proceedings, maging vigilant tayo, analisahin natin yung mga ebidensyang ipinipresenta, yung mga ebidensyang ipinipresenta na ng prosecution at yung ebidensyang ipinipresenta ng depensa. Nais ko lang balikan yung tanong kanina kung ang impeachment proceedings ba ay hahati-hati o di-divide sa atin. Sa tingin ko, base sa resulta ng mga surveys, sa halip na create ito ng division, base sa resulta ng survey, pagdating doon sa mga ilang katanungan, kung halimbawa doon sa katanungan kung naniniwala ka ba na may ill-gotten wealth si Chief Justice Corona, karamihan nagkakaisa na merong ill-gotten wealth at kakonti lang naman yung merong mga undecided pero mas marami yung nagkakaisa. Kung makikita mo kung may ill-gotten wealth, mas marami yung nagkakaisa na meron at kukonti lang naman yung portion na hindi pa nakakapagdesisyon at mas kakonti yung hindi naniniwala na may ill-gotten wealth si Chief Justice Corona. So sa halip na ito ay tingin ko ay makapag-create ng division, ito ay nakapag-unite pa sa ating taong bayan. Okay, napakaganda ng mix natin ngayon, bata. Siyempre, masaya lagi tayo na nandito ang ating senior statesman, former Senator Rene Sagisag. Well, if one is found with stolen goods o lumabas sa kwarto with a smoking gun at may nakitang patay doon sa loob, he's obligated to explain. In other words, the burden shifts to him. If my memory is true, ang nakita ko yatang figure kanina, 84% would want Rene Corona to take the stand. And to me, kung ikaw Chief Justice, yung aral sa amin ni Chief Justice Roberto Concepcion noon, the true test of a teacher is how he handles foolish questions from students. Kaya dito, I expect Rene to handle any question with grace under pressure. Pag hindi siya
to testify, talagang good night. Ang mensahe naman mula kay Attorney Dante Desierto. Well, yung pag-unlad ng bansa, hindi yan nakasalalay sa voting sa impeachment. So tingnan natin na everyone has a role to play in nation building. Mahalaga syempre yung mga nangyayari ngayon, pero dapat dalhin natin yung mga lessons, no, that will be learned from these proceedings. And that we have to be active, we have to contribute in our own little way so that, we do not have to resort to an impeachment proceeding every year, just to correct yung mga malpractices that has occurred in government. So sana mas magmatsyag tayo at dalhin natin sa puso yung mga lessons to be learned. Lessons to be learned at importante, lessons to be learned. Dapat matutunan ito ng ating mga kabataan, and from the academe to sa professor, social entrepreneur, youth leader, Carl sa Tinitigan. Sir Carl. Thank you. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Jules doon na mahalagang inform tayo. Pero on top of that, nakita natin today na may mga pwede tayong mapulot from the previous impeachment trial na can be lessons for this existing impeachment trial. In short, mahalagang magbasa tungkol sa mga kasaysayan natin. Kilalanin natin sino ba si Justice Jose Abad Santos, kilalanin natin sino ba yung mga senators dati. It may be boring, pero marami tayong mapupulot na aral from this. So, marami po tayong oras this summer, marami po tayong resources at our disposal. Sa internet pa lang, marami na tayong pwedeng mabasa. Makilahok po tayo sa usapan doon. So, there. Maraming salamat, Professor Carl. Lumipas na naman po ang 2 oras na palitan ng katanungan at paliwanag at pagbabahagi ng opinyon. Naway marami po tayong natutunan. Marami po ako natutunan sa araw na ito. At sana po nasagot naman po yung ating agam-agam. Halos 2 linggo pa po ang ating iintayin bago tayo bumalik sa Senado para tunghayan ang pagpapatuloy ng paglilitis ni Chief Justice Renato Corona. Ngunit kami po dito sa PTV ay tuloy-tuloy ang paghahatid sa inyo ng analysis at updates tungkol sa impeachment case laban sa punong mahistrado. Ako po si Cathy San Gabriel. Kapuso, kapamilya o kapatid, sa mga hindi po nakanood nitong ating palabas ngayong araw, may tsansa pa po tayo, 9:15 ng gabi sa PTV. Ako po si Gio Tingson. Hangad namin na lalong luminaw ang inyong pag-unawa sa paglilitis sa Chief Justice Renato Corona, kaya patuloy namin ihahatid ang aming programa sa pinagsamang pwersa ng PTV, Radyo ng Bayan, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at via live streaming www.ptv.ph at ampaglilitis.ph. Ako po si Veronica Baluyot Jimenez. At ako naman po si Attorney Mark Castrodes. Magkita-kita tayo muli. Sana tumutok po kayo dito sa programa Ang Paglilitis, Katarungan para sa Bayan.